Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, Bishop Joel Porlares, Obispo Maximo, alas 8:11. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Sanay ako na sumagot sa mga tanong ng mga bagay-bagay. Kaya nga, di ba, nagbibigay ako ng mga interview kahit hindi siya arranged na interview, mga ambush interview ng media kung saan nakukuha nila yung mga katanungan ng taong bayan. Sanay ako sa ganyan. At alam ng taong bayan na hindi ako bratinela o spoiled brat dahil kilala nila ako simula nung ako ay nasa Davao pa, simula nung ako ay mayor pa, hanggang naging vice president ako. Kilala ako ng taong bayan na hindi ko inaabuso ang aking power at ang aking authority sa lahat ng mga opisina na nahawakan ko. Testigo ko ang buong bayan na hindi ako isang spoiled brat. Talaga pong tatak Duterte na yata ang pambubudol. Mula sa peking war on drugs, peking good governance, peking pagkontra sa korupsyon, at ngayon, peking sagot sa mga issue. Una, simpleng tao lang daw siya, pero mahigit 400 bodyguards. Siya lang po ang kaisa-isang vice president sa kasaysayan ng Pilipinas na may ganon kadaming security. May sarili pang vice presidential security group. Never happened in the history of the Philippines. Nag-iisa nga siyang humarap sa pagdinig ng Committee on Appropriations, pero sangkaterba naman ang bodyguard sa labas ng conference room. Humiling pa ng pagkain para sa 100 gwardiya na dala-dala niya at hindi naman kinain. Hindi po ba't pang-iinsulto at pag-aaksaya ito ng resources ng gobyerno? Nagulat ako, may humingi. Magkano ba ang amin dyan? Magkano ba ang amin dyan? So sinabi ko, hindi pwede ito. Kasi ang mangyayari nito, hindi magagawa ng Department of Education ang trabaho namin na mag-construct ng classroom ayon sa classroom backlog at sa prioritization base sa backlog at sa classroom construction. So sinabihan ko yung isang congressman, sabihan ninyo si Martin Romualdez na hindi pwede chap-chapin ang classroom construction na 5 billion. Kaya kung makikita ninyo sa budget proposal na approved ng Office of the President, 5 billion yon. Pero nung lumabas yung GAA o yung budget approved noong 2023, naging 15 billion siya. Dahil hindi nga ako pumayag na kunin yung 5 billion, dinagdagan nila ng 10 billion yung classroom construction. Bata putol. Sana naman! Maawa po kayo sa bayan. Inuulit ko. Maawa po kayo sa bayan. Hindi pa ba sapat ang sweldo nyo? Ang para sa inyo, para sa inyo. Ang para sa bayan ay dapat para sa bayan. Mahiya naman kayo.
Alam po niyo mga kaibigan, mainam din pala yung mga nag-aaway na opisyal din ng gobyerno. Ano po mga kaibigan? Abay, nagkakaalaman na. Nalalaman natin na tuloy yung kanilang mga ginagawang hindi maganda. Ayan. Kaya lang ang tanong natin dito, Mr. President, Mr. Birthday Boy. Abay, siguro Mr. President, sabi nga natin sabi nga na ating bubit, Senator Ping Lacson, ha? Abay, free for all na yata ang ay maulan, mga kapatid, mga kuyang mga ating, ingat-ingat, ha? Dahil pumasok na po si Ferdinand, ayan, nasa par na ba Lola Malu ang bagyong Ferdi, ha? Aba, sumasabay sa birthday ni Apo Ferdi, ha? Abay, ilang taon na ba dapat ang yumaong Pangulong Ferdinand Edrelin Marcos Sr., ha? 107? Aba? Matanda ba siya ng 7 years kay Manong Johnny, ha? Dahil birthday po ng dating Pangulong yumaong Marcos, abay, holiday ngayon mahabigan doon sa Ilocos Norte, ha? At siyempre lahat ng mga LGUs doon ay may celebration. At andun ngayon ang Only Son, ha? Ang susunod ding magbe-birthday, Pangulong Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. 67 na pala ang Pangulong BBM sa Biyernes. Aba, Friday the 13th, ha? Di ba masamang signos yan? Ay, nako talaga, ha? At ngayong birthday niya, abay, oy, Apo Bebot, Value the 3rd, ayan na, tapos na ba ang job fair dyan sa Ilocos Norte, ha? At dyan sa Ilocos Sur. Anyway, mamaya nandun ang ating race number 14, ang reporter natin sa Malacanang. Abay, may bigay na ng iba't ibang tulong sa kanyang mga kailyan. Ayan, kailyan po ay kababayan. Ngayong Marcos Day, Marcos Day pala ang tawag, ha? Marcos Day sa probinsya ng Ilocos Norte. Ready ba si Let, ha? Ano yung sinasabi yung nangyari sa LRT, ha? Bago ba yan? Yung sa kanina pa, ha? Yung sa LRT, ano nangyari sa LRT? LRT2, ha? Ano nangyari sa LRT2? Nawalan ba, pinutulan ba ng kuryente ni Joe Saldariaga? Ayan, mahabigan ni ba't binura ka agad, ha? Ayun, biyaheng Antipolo Bimapa Station sa LRT2 inilagay sa provisionary service dahil sa problema sa power supply. So ano ito, Val, walang biyahe ngayon na ang LRT2. Abay pa rin mga estudyante nga patungo ng University Belt, Ligarda, Claro, M. Recto, ha? Mahabigan, bumabati na rin tayo ng happy birthday. Abay, lubos-lubusin na nga natin, batiin nga natin itong mga birthday celebration. Ayan, pasensya po sa mga hindi Ilocano, ha? Kasi ngayon po, ito po ang Ilocano version ng happy birthday, ha? Ayan, pada-pada tayo, pada-pada kam, pare-pareho kami nga nabuwabati, parang ganon, ha? At siyempre, binati ko na kanina ang dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Kung nasaan man siya ngayon, ang kanyang The Junior, Pangulong Bonget Marcos Jr. na magdiriwang ng 67th birthday sa darating na Biyernes. Abay, batiin din natin si Konsehal Ferdinand. Alam po niyo, mahabigin sa dami rin ng, of course, sa dami rin ng humakay dating Pangulong Marcos. Abay, yung kanilang mga anak ipinangalan sa dating presidente, katulad nito, ha? Birthday boy, Konsehal Ferdinand De Castro Dator. Ito pa, Ferdinand din. Major General Ferdinand Barandon, PMA Class 91.
Eto pa ha, Ferdinand din. Ayan, Colonel Ferdinand Rondina ng Philippine Army. Ba? Binabati ni Kuyang Colonel Joseph Dator. Eto pa, Ferdinand din. Abay, Judge Ferdinand Bongbong Bailon ng Quezon City RTC. Ayan, mula kay Tita Angie Bailon ng Midsayap, Cotabato. Abay, et pa, Ferdinand din. Kadaming Ferdinand, ano, ha? Abay, General Ferdinand Dick De Leon. Ayan. Ferdinand ka ba talaga, General Dick De Leon? Ha? Ayan. Apo, naragsak ka pa nagkasangaymot ka, ha? Ayan. At eto pa, Ferdinand din ba ito? Ha? Ferdinand Ivan Asyado ng DZRH News Center. Talaga naman, ano, ha? Aba, eto pa, isa pang Ferdinand. Dr. Ferdinand Pagdilaw ng Cagayan de Oro City from Pinili, Ilocos Norte. Mula kay Manong Perlito Coloma. Tignan nyo nga naman, ano, ha? At eto pa, Ferdinand din. Pumasok na rin ang bagyong Ferdinand. Mahabigan ni sa dami ng mga issue natin ngayon, mahabigan ni minsan masakit na sa ulo, masakit na sa dibdib. Ano po mahabigan kung didibdibin talaga natin itong mga nangyayari mga issue, ha? Abay, chill-chill lang tayo, ha? At alamin nga muna natin ang latest doon sa Amianan. Kaugnay sa pagdiriwang ng Marcos Day. Birthday ng yumaong Ferdinand Edrelin Marcos Sr. Nasa Batak ka ba, Let, o nasa Lawag ka, ha? RA sa number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, magkakasunod ang mga aktibidad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw sa Ilocos Norte, kasabay ng selebrasyon ng Marcos Day o pag-alala sa kaarawan ng amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Inaasahang mag-aalay ng bulaklak ang Pangulo sa Daytoy P. Banawag Monument at monumento ng kanyang ama sa Bagac City. Kasama rin sa aktibidad ni Pangulong Marcos ang pamamahagi ng ambulansya sa Paway. Mamamahagi naman ito ng tulong sa ilalim ng ayuda para sa Kapos ang Kita o AKA program na gagawin sa Mariano Marcos State University Gym sa Bataca. Magkakaroon rin dito ng distribusyon ng tulong pang-agrikultura sa mga magsasaka, mangingisda at livestock raisers na gagawin rin yan sa Mariano Marcos State University sa Bataca. At pagkatapos nito ay didiretso ang Pangulo sa Ilocos Norte, Centennial Arena sa Lawag para naman sa distribusyon din ng AKAP. Kagabi pala kay nasa Ilocos Norte si PBBM kasama si First Lady Liza Araneta Marcos at mga anak. Nanood at nakikanta at nakisayaw ang mga ito sa concert doon kagabi. Nakay? Ikaw, naiwan ka ba sa Malacanang? Hindi ka ba sumama sa Ilocos Norte? Naiwan lakay. Ang bira. Ano na lang daw bagnet. Ganon. O sige, bagnet tsaka empanada. Ayan. Sino ang mga members ng Malacanang Presko na sumama dun sa Lawag, Ilocos Norte? Oo, nandun siyempre lakay ang PTV. Nandun ang PTV. Ayan. Sabi mo sa kanila, huwag kakalimutan mag-uwi ng ng empanada, bagnet, sukang Ilocos, tsaka bawang. At tsaka langgunisa. Ayan. Okay, so ito lang ang schedule ng Pangulong Marcos ngayon dyan sa birthday celebration ng yumaong Ferdinand Marcos Sr. Oo, lakay. Maghapon yan. Pero yung Marcos Day celebration, wala pa kasi nga binabanggit kung ano talaga yung makasama. Pero nung nakaraang taon, matatandaan mo, mayroong cooking contest ng mga lutong Ilocano dun sa inyo. Ayan. May ganung mga pa-contest last year. So, abangan natin ngayong araw kung anong pakulo naman ngayong araw doon. Okay. Sa birthday ni Pangulong BBM, ano ang celebration sa Biyernes? Friday the 13th. Wala pang binabanggit lakay, ayan, para sa birthday ng presidente. Pero kahapon nga, ayan, di ba bago yung kanyang kaarawan, ay pumunta siya dun sa mga sa Philippine Heart Center, sa Philippine Children's Medical Center. Ngayon ay mga legacy ng kanyang nanay at tatay. So kahapon, kinantahan na siya dun sa ng mga cancer patient dun sa
Philippine Children's Medical Center, Lakay. Kaya lang dito sa picture, bakit wala ang dating First Lady Imelda Romualdez Marcos, manang biday, ha? Apay awan ni Apo dating First Lady, ha? Si manang Amy, ayan, si manang Irene Marcos Araneta. Ba't wala yung mga Marcoses dyan, ha? Yan ba yung picture kagabi, Lakay, doon sa concert? O, abangan natin kasi kung last year may misa tapos nandoon siya. So, titingnan natin kung ganun pa rin ngayong araw. Okay, sige, abangan natin mamaya, ha? Siyempre, inaasahang kakantahan na rin ang presidente ng, anong tawag niyo doon, Lakay? Padakam? Pada-padakam. Ayan. Pada-padakam. Yan ang Ilocano version ng Happy Birthday. Ayan. Okay, so... Ayun, abangan natin yung mga ganap ni Pangulong Marcos sa Ilocos Norte, kaugnay nga ng Marcos Day ngayong araw. Balik sa'yo, Lakay. Maraming salamat, Leta Narciso mula sa Malacanang. Naiwanan, hindi nakasama sa Lawag, hindi nakasama sa Batak, pero sa mukhang sa Batak, Ilocos Norte, ha? Kasi nandun yung Bantayog Tibanawag, ha? Ayan yung monumento ni Abu Perdidon, ha? Ang tawag na doon Banawag Liwayway. Parang magazine lang yan, ha? Banawag Liwayway o kaya Liwanag ang ibig sabihin. Don. Abay, birthday din pala ni Congressman Ferdinand Mujib Hataman. Aba, Congressman Ferdinand Mujib Hataman, happy birthday, ha? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samantala, maraming salamat nga pala sa mga taga PCSO, ha? Ayan, mabuti naman at yung biniling ambulansya po, mahabigan ng PCSO, ha? Chairman Felix Reyes, GM Mel Robles, ha? At least matibay, hindi katulad ng ginawang biniling ha? Police car ng PNP, ha? Mahindra. Aba, isang taon nasira, wala ng piyesa. Ayan, hindi na tumakbo yung mga dapat hindi dapat pagbusan yung puro mura. Ayan. So at least Toyota matibay yan. Hindi Toyota man lang, at least yung mga kilala. Ayan, Toyota, Nissan, Mitsubishi, Honda, ganyan. At least matitibay. Samantala, sandali lamang, ha? Ayan, ito nga munang, mainit na issue dyan sa Kamara de Representantes, ha? Ayan, si Manang Milky Rigo na nga bago tayo mag-interview, ha? Abay, talagang ang daming high blood sa Kongreso kahapon. Akala ko magsusuntukan na ha? Naglapitan na. Anyway, mahabigan, panukalang bawasan ang 2025 budget ng Office of the Vice President. Ililipat sa ibang ahensya ng gobyerno. Pero malupit din yung yung expose ni Vice President Inday Sara Duterte Carpio, ha? Abay, mantag lang po niya mahabigan Vice Presidente, hihingan pa ng komisyon, ha? 5 billion ba yung gustong bawasan dun sa kanyang budget para aprobahan? Pagkatapos nung hindi siya pumayag mahabigan, Senator Ping, kaya kailangan ka sa Senado, Senator Panfilo Ping Lacson, ha? Abay, siningitan ng 10 billion? Oh, Diyos ko. Ang tanong nasaan yung 10 billion? Saan ginamit? Ha? Ayan. So, yan po mahabigan. So, kailangan natin ng isang fiscalizer, ha? Katulad ng Senator Ping Lacson. Ayan. Para yung mga ganitong mga insertion mahabigan sa mga budget natin, hindi tayo na-focus, ha? Kaya siguro ito'y tingnan mabuti ni Senate President Cheese di Butler Escudero. At siyempre ang House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, ha? Abay, siguro po ito'y bantayan po natin lalo't may mga ilan tayong mga kongresista dyan na masyadong garapal sa pagiging commissioner. Ayan. Naalala nyo, binilita kong congressman, ha? Abay, huminga ng 50% na komisyon dun sa project, ha? Dun sa flood control project. Pati kapatid, inihingi pa ng 15%, 65% sa kanilang magkapatid. 35% ang matitira dun sa project. Anong mangyayari sa atin yan? Baha!
Yun namang isang neophyte congressman din, kabago-bago. So young, so new, and yet so corrupt. 40% naman po ang hinihingi mahabigyan na komisyon. Anong mangyayari sa gobyerno natin pagkaganyan? Kaya tinatawagan natin si Apo Later President Apo Lucas Bersamin. Ayan. Pwede bang gumawa tayo ng pronouncement lang o kaya matinding direktiba mula sa executive, mula sa Pangulong Marcos na pwede ba magbigay man lang tayo ng warning para huwag namang waldasin ang pondo ng gobyerno. Taxpayers money yan. Apo Lucas Bersamin, anya meten apo. Anya ti mapaspasama iti pagilyan tayon. Ay, teka muna, may report pala si Manang Milky. RS number 12, Manang Milky Rigunan mula sa Kamara de Representantes. Milky. Naibag nga bigat lakay, babawasan o ililipat ang pondo ng Office of the Vice President sa ilalim ng mga programa nito para sa social services. Ito ang rekomendasyon ni ako, Bicol Party List Representative Elizalde Co, ang chairman ng House Appropriations Committee nang tapusin ng komite ang deliberasyon sa 2025 OVP budget sa kabila ng hindi pagsipot ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Co, ang pondo sa ilalim ng social services ay pwedeng ilipat sa Department of Social Welfare and Development maging sa Department of Education. Kunesyon din ni Co ang hindi magandang pamamahala daw ni VP Sara sa confidential funds ng OVP at DepEd noong 2023, kaya paano niya siya bibigyan daw na mahigit 2 bilyong pisong pondo para naman sa 2025. Nagpalala pa ang pagkonsidera sa pagtapya sa budget ng OVP ng isnabin ni VP Sara ang budget hearing kahapon para sa kanyang sariling tanggapan. Reklamo ng mga kongresista, insulto ito sa Kamara at pagtalikod sa kanyang responsibilidad sa taong bayan na ipaliwanag kung paano gagastusin ang pondo ng mamamayan. 2.037 billion pesos ang 2025 proposed budget ng OVP at dahil may panukalang ang budget slash lakay, malalaman sa plenary deliberations kung magkano ang kabuuan ng kakaltasing budget ng Office of the Vice President. Ako si Neil Gregorio para sa yes, okay. So 2 billion ang most probably na magiging budget ng Office of the Vice President next year. 2.037 billion pesos lakay. 2.03 proposed budget ng OVP. Ngayon may panukala sila na i-slash ang budget ng social services ng OVP, ilipat sa ilang ahensya ng gobyerno like DSWD, DepEd. So malalaman lakay kung magkano ang kabuang pondo na makakaltas, mababawas sa OVP budget pagdating na ito sa plenary deliberation. Ayan, okay. So, aprubahan yan kahit hindi sumipot ang Vice President Sara sa budget hearing. Kahapon na kayo nag-motion itong si Congressman C. Alonto Adjong. Siya yung nag-sponsor ng budget sa budget ng OVP sa plenaryo. Ang sabi niya, humihingi siya sa komite ng pagkakataon na baka pwede pang imbitahan itong si VP Sara. Meron naman nag-motion na mukhang decided na itong si VP Sara dahil sumulat na nga kay House Speaker Martin Romualdez at kay Congressman Elizalde Co na hindi siya pupunta. At ang katuwiran, may paliwanag naman na daw niya noong nakalipas na hearing yung mga sagot o yung mga tanong na gustong malaman ng mga mamabatas tungkol sa budget ng OVP para sa 2025. At least hindi piso budget. Sabagay, sabi ng isang congressman na nakapin nating taga Maynila, si Congressman Joel, sabi niya, bibigyan ba ng piso budget ang Office of the Vice President? Abay, hindi naman. Ikaw naman yung mga empleyado. Ayan. So, at least hindi naman aabot ng ganyan. Hindi igagaya kay dating Secretary Joe Almonte ng EIIB nung araw. Ano ba yun? Economic Investigation Bureau, na napag-initan siya, panahon pa ni FBI yan, binigyan ng piso budget. Ayan, so at least so magkano ang nabawas mula dun sa original na budget ng Office of the Vice President kung 2 billion na lang, ilan ang nabawas mula dun sa budget niya this year? Last year. Pag-uusapan ito lakay sa plenary, iakin na yung budget report ng OVP sa plenaryo next week. Pag-uusapan ito kung 2.037 billion pesos yung kanyang budget para sa susunod na taon. Titignan kung magkano yung budget niya for social services. Ngayon,
Kung magkano man yun ay pag-uusapan kung magkano ang ililipat for DSWD at sa DepEd at ilan pang mga ahensya ng gobyerno na mga ilangan ng tulong pinansyal pang-ayuda naman sa ating mga kababayan. Ayan, nakot mukhang ipapatawag pa ng Senado si Vice President, ha? Kasi itong si Senator Risa Hontiveros, tinatanong ngayon kung saan ginastos ng Department of Education yung 6 billion pesos na iniloan daw noong 2023 sa World Bank. Ayan, so lumalalim ha? Ay siguro humarap na rin ang Vice President para masagot ang ganitong mga aligasyon. Tama yan, Lakay. Ang sabi nga ng mga mambabatas kahapon, kung meron siyang panahon na record ng kanyang video sa social media, dapat maglaan siya ng oras na humarap sa mga budget hearing ng Senado at ng Kamara para ipagtanggol yung kanyang budget for 2025. Ayan, pwede bang mag-abogado si Second Gentleman, Attorney Manases Mansa Carpio? Abogado naman sila pareho para maipaliwanag ng maayos itong mga sinasabing kontrobersya sa paggastos ng budget ng OBP at Department of Education. Okay? Tama ka dyan, Lakay. Pero isa na lang Manang Milky, abay lumabas na lang St. Luke's itong si Cassandra Leong. Cassandra Leong. Isasalang ba ulit sa investigasyon ngayon? Nakita namin kagabing inihatid na sa Kamara, Lakay, sakay ng ambulansya at dinala doon sa kanyang detention facility. Bukas ay tentative, baka matuloy yung Quadcom hearing. Definitely haharap itong si Cassandra Leong. At isa sa mga tinitignan, Lakay, nagpresenta daw na humarap sa Quadcom. Pero hindi pa namin alam kung bukas sa haharap sa komite itong si Mabilog na nasa umano'y drug list ng dating Duterte administration. Oo. Diba dumating na siya mula sa Amerika. Ang sabi ng sources natin from Quadcom, nagpresenta na magbigay ng kanyang testimonya. So ang gagawin ho ng mga mambabatas natin, titignan at pwedeng ikonsidera pero hindi pa natin alam kung siya ay iharap bukas, Lakay, sa pagpapatuloy ng hearing ng Quad Committee. Okay, maraming salamat Manang Milky mula sa Kamara. Imbag na bigat, Lakay, ako si Neil Crigona, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Diyos Agnina, na imbang bigat, Manang Milky Rigona. Damdamin Bayan. Oras Chief Justice Alexander Jasmundo. Kumusta po kayo, CJ? Alas 8:38 na. Ang balitang ito ay hatid sa inyo Sa Nicole. Ang oras, Your Honor, 8:46 ng umaga. Alam mo, Your Honor, ayan, Your Honor, Congressman Marcoleta, aba, marami nagulat kahapon kay Congressman Marcoleta, ha? Defender of Vice President Inday Sara Duterte Carpio, ha? Tsaka si ano Lakay, Congressman Isidro Ungab. Ayan, si Congressman Dalawa Isidro sila. Ungab, oo. Kala ko makipagsuntukan sila sa Kongreso kahapon ha? Courtesy. Ayan. Anyway, bago ang courtesy mahabigan, alamin muna natin kung nasaan ang ating ninong ng bayan sa ating DZRH sa Malakas Promo. Abay, nandyan sa may barangay Tugatog. Aba, Malabon. Kina Mayor kay Mayor Jeannie Sandoval. Jeannie Sandoval. Aba, hindi lang mga bumababa literal dyan. Bumababa ng aginaldo dyan sa barangay Tugatog sa ating DZRH Malakas Aguinaldo Promo. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pa ang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Days before Christmas, Miss Nicole. Lakay, 105 days na lang bago magpasko. Lakay, pwede rin akong kumanta. Wag, baka umulan. Lakay, yung ano lang, re-request lang ako. Pwede ba ako mag-request? Anong kakantahin mo? Yung sa Aegis.
Yung Christmas bonus. Relax ka lang dyan. Darating tayo dyan. Ayan. Kaya nga't binibigyan natin lahat ang mga commercial eh. Ayan para... Okay, check natin sino itong commercial natin. Si Billy Ray Bass ba to? Ha? Ayan. Kaya pagka narinig Christmas song natin eh, ang tenga eh, ang ngiti, abot tenga eh, ha? Abay, may bonus na, may 13-month pay na, may 14-month, 15-month pay, may bonus pa. Bira naman. Eh, ganyan kagalante ang Manila Broadcasting Company, eh, di ba, Mr. Junic daw, sir? Pero narito na ang ninong ng bayan na sa barangay Tugatog, ang Santa Claus ng bayan. Ninong Sherwin, please come in, good morning. Yes. Dito sa barangay Tugatog, yung mga bahay, abot langit na Tugatog talaga. Ang taas ng building na yan, ha? Ayan, o. Abay, oo. Napalitaan natin na malakas na nakikinig ng DZRH. Mga bahay na ito pala yun, yung estimate ito. Ganda nung... Gated pa today, ganda ng ganda ng pintuan tsaka pintura ng bahay, kulay green. Para mag-aakit bahay ka dyan. Para bubuksan ko lang. Hoy, para ka-akyat bahay gang dyan. Hoy, Hoy, alam ba ng homeowners yung ginagawa mo? Hulihin ka ng barangay tanod dyan. Dito, pwede naman sumampa dito. Ayan. Dati kasi dapat wala ang bakod na yun. Dahil nga sa palaging tatambak sila ng tatambak dito. Nasa looban pala. Tumaas na yung tubig. Tumaas na tumaas. At tatlong baitang to dati. Limang baitang to. 7 baitang to dati. Lakay 7 baitang to dati. Naging 3 baitang na lang. Yung pintuan, yung flooring. Oo. Ni nanay. Oo. Nanay, magandang para pangalan po. Lourdes Garrido po. Si Nanay Lourdes, palagi kayo nakatunin. Asan yung radyo nyo? Ayan o. Ayun, ang kanyang radyo. Lakay mo kapag nagluluto. Ayan. Sabi ulam. Nakasalang sa kalan yung radyo no. Ayan, nanay. Nagbabagang, lakay, ito literal na nagbabagang balita. Aba, talaga no. Sa kanilang kalan. Habang nagluluto, ito lakay dito mo, nagagayat na si nanay ng... Anong ulam? Nagluluto nyo ngayon? Sayote po. Naku, sinibak na sayote. Oo, at anong sahog ng sayote? Giniling po. Oy, sarap naman yan. Ginutom ako. May kamatis. Oo. Oh, ayun. Oo. Ang sahog lakay, galing sa refrigerator. I-re-ready na yan. Ayan. Kanin na lang. Nakikinig na din siya rin. Araw-araw po. Aba, araw-araw, gabi-gabi, ha? Buhay pa po si Cladili. Buhay pa si Chadeli. Hindi pa po yung mga anak ko. Nanay, Drama, maghak po yan. Nanay Lourdes. Batita. Nanay Lourdes, ayan, kung talagang nakikinig po kayo sa DZRH, ayan, anong oras po ang programa ni Ted Filon? Ted Filon, hindi. Akala ko, hindi natin maruloko si nanay, mabibiro. Ayan. Listo, lakay. Good morning, parang Ted. Ayan. Kasi po pag DCRH, ang radyo namin maayos. Pero pag sa ibang istasyon, nagulong. Aba. Okay, si Nanay Lourdes. Bigyan ka agad ng regalo si Nanay Lourdes. Bigyan mo kaagad ng regalo si Nanay Lourdes. Baka masunog yung niluluto. Simple po. Hindi makalma. Aba. I love you, Nanay Lourdes. Ayun, ako, Kilala na kaya nakaupo daw ngayon, wala si Sister L. Aba. Si Nicole. Wala po. Hello si Sister L, may sakitan nanay. Opo, oo. Hello po. Magandang maga po. Magandang umaga, Nanay Lourdes. Ayan. Tuya mo si nanay. Ayan, may TV ba si nanay? Aba, kumakaway si nanay. Sige. Sayang, wala kami sa TV. Ganun ba? Okay lang po, nanay. Basta may transistor radio kayo. Okay. Oo, transistor talaga ang gamit niya. Dahil paborito mo si Day Macalma at si Nicole Lopez. Eto, meron kang... Bigyan mo na 1,000 si Nanay Lourdes. Congrats po. Maraming pong salamat. At nawala na, ito pa. Bigyan mo ng vitamins. Dahil lakay. May panulak, lakay. Vitamins.
Bigyan mo si nanay ng vitamins, vitamin R and vitamin E. Ayan. Meron kang vitamin RC, saka naiwan sa sasakyan laki. Vitamin E. Ang bira. Kalimutan mo na ang lahat, wag yung vitamin E natin. Oo. Kaya kalaki, meron siyang DZRH t-shirt, meron siyang DZRH grocery, pang sahog yan, pandagdag nanay sa inyong tanghalian at siyempre, meron pang DZRH. Oy, payong. Relaya ng inyong mga muulan. Tapos yung vitamin E, ay nawala si nanay. Pinating ko na yung vitamin R. Ay, maraming pong salamat. Maraming pong salamat. Malaking tulong po sa akin yun. Wala po naman, Nanay Lourdes. Merry Christmas po. Ayan, ang vitamin E. Tonto. Lakay basta tuwa siya sa vitamin E. Sarap ng tawa ni Nanay. Nanay, bago matulog, 2 kutsarita lang, ha? Ayan. Tumatagay pero namumula na yung pisngi ni nanay. Oo nga. Lalo magiging rosy cheeks ito ni Nanay Lourdes. Ayan. Ganyan ang mistisa. Tignan mo na. Hawak na lang ang vitamin E. Namumula na. Kaya naman, mga nais manalo ng 1,000 pesos sa DZRH Mas Malakas Pro. Laging tumutok sa DZRH. Very much po. Salamat po. Di makalma. Thank you very much po. Thank you po sa DZRH. Wala po nga naman. Congrats, Nanay Lourdes. Ingat po kayo. Yan. Napaka-telegenic ni Nanay sa Oo nga. Siguro nung dalaga si Nanay Lourdes, mapanghi ang bakuran nila. Ayan, sa dami na umaakit ng ligaw. Kita ko na yung natang ipin niya lakay. Maraming dumadala. Okay, maraming salamat, Nanay Lourdes. Ingat po kayo. Good morning. Salamat po. Una po, dapat nang inaanong manalo po sa ganito. Kasi po nga, nakikinig na po ako ng DZRH. Ay, masaya po. Natupad yung gusto ko. Ayan. Masaya po, di ba? Lahat Okay. Maraming salamat, Nanay. Ingat po. Ayan, maraming salamat, Sherwin. At sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, dumutok lang sa DZRH. Baka kayo nasusunod dating winner sa DZRH Mas Malakas from RH number 6. Sherwin Battle para DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Santa Claus ng Bayan, Ninong Sherwin Alfaro mula sa Barangay Tungatog, Malabon. Babalikan natin ang mga report. Standby Edwin Duque, standby Raymond at Paas. Ano ang latest sa Senado ngayon, ha? Laptop naman, ha? Aba. Kailan, may nag-comment dito, maputo lang kita sandali. Si All Time Sports sa ating YouTube. Sino? Marcoleta, pangalan niya All Time Sports. All Time Sports, ano sabi niya? Marcoleta Sagip Buhay Party List, naging Sagip Inday Party List. Isihan ko lang, ha? Tawa naman ako. Oo nga na. Ayan, maraming nagulat dito kay Congressman Marcoleta, ha? Biglang naging defender ni Vice President Inday Sara Duterte Carpio, ha? Kinausap ba si Congressman Marcoleta, Apo Second Gentleman Mansa Carpio, ha? Berry, ha? Ayan. Kala ko makipagsuntukan ba si Congressman Marcoleta kahapon, ha? Bakit hindi ibigay yung courtesy binigay noong kay dating Vice President Jojo Binay, Noli Di Castro, ayan, Lenny Robredo, ayan. So, mahabigan ni ganyan po talaga, ha? Ganyan talaga ang politika, ha? Ayan. Nakakaaliw na, minsan nakakaaliw, minsan nakakaasar. Nakakapikon, nakakabisit, ha? Buti na lang, lakay wala kang kalaban sa Star City. Ay, oo, ayan. Wala tayong kalaban. Pero pangit din na walang kalaban si Miss Nicole. Boring ba? Boring, walang thrill. At saka walang nagbibigyan ng campaign fund. Alis na kayo, wala kang confidential funds. Ayan, wala ring ira. Ano ba yan? Standby Raymond, standby Boy Gonzales, standby Edwin Duque. Happy birthday, Congressman. Ayan, binati natin sa mga taga Basilan daw, ha? Isabela Basilan. Wabati na happy birthday kay Congressman Ferdinand Mujib Hataman. Oras, Miss Nicole. Ang oras lakay, 2 minuto bago mag 9:00 ng umaga. Bayan.
Oras, Miss Nicole. Ang oras lakay 9:03 ng umaga. Sandali lamang, Raymond Dadpaas. Ano ang latest sa Senado? Standby, Boy G. Standby, Edwin Duque. Ayan, chill-chill lang po tayo mga habigan, ha? Ayan. Kaya lang, paano kayo mag-chill-chill lang itong si Pastor Apollo Kibuloy, ha? Abay, kung siguro kung makabasa lang siya ng mga nakapanood ng TV, nakapag ng radyo, nakabasa ng dyaryo ngayon, sikat na sikat siya, ha? Nasa front page sa lahat ng mga dyaryo, ang lalaki, ha? Ayan, Inquirer, Star, o... Ito kaya ay pumasok kayo sa guni-guni ni Pastor yung anointed son of God. Appointed. Appointed. Anointed son of God, ha? Pastor Apollo Kibuloy Mahabid na ngayon ay sa bagay at least kahiliran na yung ibang dating celebrities na may mga mugshot din na ganito ha. Pero lakay hindi katulad ni Mayora Alice Guo nagre-request ng libro. Ayan. Libro ba nire-request? Lakay sabi ni Edniel, di ba, nagre-request ano ba yun? Chicken Soup of the Soul ba yung lakay Purpose-Driven Life. Purpose-Driven Life. Tsaka daw Bible. Si Pastor mukhang hindi naman naghahanap ng libro, lakay. Kasi si Pastor memorize na niya Ay, ganoon, lakay. Memorize na niya kaya hindi niya kailangan. Nasa isip na daw niya yun. Ayan. Alamin nga natin ang teka muna bago makalimutan. Baka agpauyo ito, ha? Ayan. Baka magtampo. Ayan si Apo General. Apo General Lanchon. Ayan. Ano nga bang first name mo? Tom. Ayun, Thompson Carbin Paltic Lanchon. Abay, ang Secretary General ng Partido Federal. Abay, siya po ay na-appoint ng Pangulong Marcos bilang chairman ng BCDA, Bases Conversion Development Authority. Abay, pinalitan pala si General Secretary Delphine Lorenzana, ba? Saan ka mapunta, Kuyang Sec Delphine? Ayan. So, anyway, congrats, General Thompson Lanchon, ang bagong BCDA chairman. Pero sa mga senior citizens, sa mga lolo, mga lola, ayan, kumusta po kayo, ha? Abay, problema ba ang blood sugar level po niyo mga lolo, mga lola, mga kuya, ha? Kayo ba ay, most merciful Juanito Abergas, abay, kumusta po kayo, ha? Hindi po ba kayo ihi ng ihi, ha? Uhawin, pumapayat at laging gutom, abay, pag ganyan po ang inyong nararanasan, Kuyang Pong Makatangay, ha? Abay, maaring diabetes na yan, Noble Adam Sim, o nga pala, happy birthday, Noble President Arman Alcala, ha? Abay, baka mauwi ito sa sakit sa puso, ha? Stroke, kidney failure, at pagkabulag kapag napabayaan. At syempre, para makaiwas ay mag-exercise paragi at tamang pagkain. At pwede rin samahan ng Cogent DB Plus araw-araw. Ang Cogent DB Plus ay isang herbal supplement na sumusuporta para mapanatili ang magandang kalusugan at normal na blood sugar. Sa Cogent DB Plus, with the power of 9 herbs in 1 capsule, Professor Boy Benessa, mas malakas ang laban mo, Prop. Ang Cogent DB Plus, mabibili sa lahat ng Mercury Drug at Watson's drugstores nationwide at available din online sa Shopee at Lazada. Mahalagang paalala ng Cogent DB Plus, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Alam niyo po, hindi po ako mahilig makichismis. Ang pinapakinggan ko lang pong chismis ay yung kay Deo Macalma. Sandali lang mga Justice.
unahin muna natin yung report ni Raymond Dadpaas. Ayan. At good morning nga pala kay Mayor Abibinay ng Makati, ha? Oy. Baka hindi niya Si alam Mayora. ito, Miss Nicole, Ano ha? yan, Lakay? Ayan, baka hindi niya alam na nabigyan na ng permit, ha? Ang isang prostitution din dyan sa Makati, ha? Doon pala yun. Oh, big time, Sister Nicole, ha? Abay, mantak yung mga customer na naman naka-Bugatti. Ayan. Sabihin Lakay, Ferrari. may mga Ayan. naka-Lamborghini doon. Oh, may ganyan. Lamborghini din, talaga, oh. Lakay. Parang you name it, gano'n. Yes, kaya nga ang sabi nga nila dyan ay bar for the big boys. Dummy. Bayan. Alamin nga muna ang report mula sa Senado. Babalikan natin. Relax ka lang, Kuyang Dado Milagrito, ha? Abay, Noble Juna Samaniego, ha? Noble Pats Arbas, Kuyang Maui Lazaro, ha? At ganoon din si General Noble Illustrious Potentate Faji Fajardo. Ayan, report muna. Ito Lakay, kalahati ng 1.5 million na laptops na nakaimbak sa bodega ng DepEd na ipamahagi na ayon kay Secretary Sani Angara. Ibalita mo yan, RH28, Raymond Dadpaas. Raymond. Nicole at Mayor, nasimulan lang ipamahagi ng Department of Education ang 1.5 milyon na mga laptops na 4 na taon nang nakaimbak sa bodega ng Department of Education. Simula pa ito noong 2020. Ito ang iniulat ni Secretary Juan Edgardo Sani Angara ng Department of Education sa budget deliberation sa Senado sa mahigit na 900 billion na kanilang budget para sa 2025. Sabi ni Angara, 50% na ng mga laptops ang kanilang naipamahagi sa tulong ng Armed Forces of the Philippines sa pagitan ng kanilang mga trucks at mga eroplano. Dito maliban pa sa tulong ng mga local at alok na tulong ng iba't ibang mga local government units. Ang hindi pa nga lang maipapamahagi ngayon ay mga 10% pa lamang ay yung mga malalaking furnitures para sa mga classrooms. Ngayon ay nakaimbak pa sa mga bodega. Ang paliwanag ni Angara, binili ang mga ito nung panahon pa ni DepEd Secretary Leonor Briones at nagka-problema sila doon sa dahil pinaghiwalay nila yung kontrata sa supplier at logistics. Nung nag-away yung supplier at logistics company, napenga na yung mga kagamitan sa mga bodega. Ang problema, hindi na ito na itamahagi nung panahon ng kalihim ng DepEd si Vice President Sara Duterte. Raymond. Sa Senate, yes, Mayor. Yung mga computer ba gumagana pa? Baka inamag na yan. Sa tagal. Sa tagal nila nagamit. Yun ang sabi ng kanilang IT expert kahapon, Mayor, kailangan nang may pamahagi ngayon para magamit dahil pero ang kailangan lang is i-reboot lang daw itong mga ito. So, siyempre, hindi na singhusay ng mga modelo. Ng modelo ng mga computers. So, ilang oras bago mag-open yung computer? Kasi reklamo ng mga teachers no na bago maligo, inon na, ha? Abay, tapos ng maligo, ano pa, umiikot pa, nag-loading pa. Ganun Lakay pag outdated na yung model. Ganun ba yun? Ewan, kasi ang sabi, i-reboot daw ng mga yung mga IT ng DepEd. Kasi kailangan ng may pamahagi yan para mapakinabangan ng mga teachers ngayong panahon. Okay, sige. Okay, hintayin natin. So, ano ang latest sa Senado? Abay, itong si Senator Risa talagang parang jeepney driver ito. Jingle ang pahinga. Abay, di pa tapos kay Mayora Alice Guo. Ayan, hindi pa tapos kay Pastor Apollo Kibuloy. Eto, mukhang ire-ready rin ipapatawag si Vice President Sara Duterte Carpio doon sa saan daw ginamit yung ilang billion ba yun na inilon daw sa DBP, World Bank na 6 billion nung siya ay DepEd Secretary. Yun, siguro susunod na pag-uusapan yan pero naungkat na kahapon, Mayor, doon sa budget deliberation. Maaring pag-uusapan pero sa ngayon ay nakatutok muna sila kay Alice Go dahil yung sunod na hearing sa Martes, Mayor, kay Mayor Alice. Okay, maraming salamat Raymond mula sa Senado. Mula sa Senado, ito si RH28, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alam niyo po, hindi po ako mahilig makichismis.
Ang pinapakinggan ko lang pong chismis ay yung kay Deo Macalma. O wala si Deo Macalma, kulang ang almusal ko. Sa ano ng aking mga bubuwit dyan sa loob ng PCSO. According to my bubuit, Anong sabi ng bubit mo, Senator Jinggoy, ha? Hindi ka na nang gigigil, ha? Ayan. Napipikon na siya. Hindi ka na napipikon, ha? At ayon na sa ating bubit, Senator Jinggoy, Madam Sandra Cam. Ikaw ba, Miss Nicole, gusto mo nga magkakotse ng Hilux, Toyota Fortuner? Uy, mga ganyan. Vios, ganon? Ganon, gusto mo yan? Oo, lakay. Mag-CCA ka muna. Ayan. CCA, Customer Care Assistant. Ayan. Ano ba yan? Abay sa ganda mong yan, morena, sexy, ha? Abay, pwede ka rito, Miss Nicole, pag-aagawan ka ng mga big time na customer dyan. Ayun pala yun. Iba pala yun, akala ko, laki may opening sa Toyota Alabang. Nag-a-apply sa ako. Nag-level up na ang guest relations officer, Miss Nicole. Ayun na pala tawag, lakay. CCA na ngayon. Ayan. Okay na pala ako lakay sa tricycle. I changed my mind. Dahil ayon na sa ating bubit, Miss Nicole, dahil big time ang kanilang ang customer ng mga CCA, Customer Care Assistant, Mayor Abby Binay, good morning. Yung mga CCA doon, Sister Nicole, magugulat ka, ha? Doon sa parking lot, doon sa katabi ng kanilang club, ha? Wow! Naka-Toyota Fortuner. Oh, yes! Toyota Hilux sa Mr. Cesar Lee, ha? Ayan, Toyota Vios. Kumita ka ba naman ng 50,000 per customer, Miss Nicole? Oo, lakay. Per customer yun, lakay. Customer yun, ha? Paano kung makatatlo ka? Sabi ko nga sa iyo, ha? Sinabi mo, lalo yung mga mabenta, Miss Nicole, ha? Mahina ang 2, 3, hanggang 4 na labas kada gabi, ha? 200,000, yes, lakay. Kaya nga sabi nga na ating bubit, pagka naka-2 labas na ang mga CCA doon, nag-blow out na doon, nagpapakain na. Masaya na sila, lakay. Siyempre, boundary na, ha? Mantakin mo, Sister L, kung mabenta ka, ha? Ayan, parang... parang Nolo Rodriguez, ayan. Qualified to, lakay. Overqualified. Kuya Ben Alegra, kuya Barney Husana, ha? Ayan. Pagka naka 3, 4 ka na, kahit isa boundary ka na, ha? Sobra-sobra ng tuwing gabi yan, Miss Nicole. Oo. Kaya nga sabi ng ating bubit, siyempre, iba yung malakas ang appeal, ha? Minsan di pa nagbubukas yung bar, nire-request na, ha? Ayan. Talaga lakay. Yes. Pre-order. Sabi ng ating bubit, 9 p.m. to 6 a.m. ang business hours, ng Bar for the Big Boys, Miss Nicole. Minsan alas 7 pa lang, meron na, ha? Oo, talaga lang. Meron nang inilalabas na CCA. Oo. And after 1 hour, 2 hours, or 3 hours kung sinagad, kasi kailangan makabalik after 3 hours. Andun na. Ayan. At ayon na sa ating bubit, Sister L, itong nasabing Bar for the Big Boys, sabi ko nga, Diyos ko, alam ko ito ni Mayor Abby, ha? Ayan. Ito po ay nasa gitna ng business district sa Makati City, Mahabigan. Meron palang ganito, ha? Ayan. At ayon na sa ating bubit at ang mga customer nga, sabi ko sa Miss Nicole, pagka big night, makita mo dyan yung mga, nga pala yung
Commissioner Viana Rubio, ha? Yung palang Bugatti na kulay midnight blue. Ayan. Lakay mo pamilya rin sa litang Bugatti. Ako'y naalala ko na. Yun nandun sa Sa Ayala Alabang. yung issue lakay yung nakabuslit galing sa customs. Ayan, oo. Naalala ko bigla yung kulay blue. Abay, Commissioner Viana Rubio, ito kaya ay ito ba ay nagbayad ng tax ito, ha? Ng buwis, ha? Nang ipasok sa Bureau of Customs. At ayon na sa ating bubit Sister L, ang sakay dun sa Bugatti, Senator Raffy Tulfo, ha? Ayan, ilan ba ang nakapagpasok ng Bugatti dito? Di ba 3-4 lang yata, ha? Ayan. At sabi ng ating bubit Miss Nicole, ang sakay ng Bugatti nga puwapasok dun sa bar for the big boys dyan sa Makati ay Chinoy. Chinoy businessman. May profile. Sino kaya siya, ha? At yung tropa niya, ayan, naka red Ferrari, yellow Ferrari, Lamborghini, GTR, kung Dong Mendoza, ha? Abay, ayon sa ating, meron pang pinakamahinang klase yata, pagkapaparada ka dun ng ano, ha? Abay, sabi pagka paparada ng Land Cruiser, wala, luma yan. Ferrari, Bugatti, Lamborghini. Nilait pa. At ayon sa ating bubit, at sabi ko Miss Nicole, paano hindi magkakakotse ang mga CCA dyan? Sa isang gabi pa lang sabi mo mahina na yung 4 Pakicheck nga Mayor Abby kung ito ba ay yung bang mga CCA dyan, ano ba? Sila ba ay merong working permit? Ayan. Oo nga. Kasi pagkaganyang nature ng trabaho Miss Nicole, mapa-waiter, mapa-roomboy, kailangan ni yearly, ha? Meron kang permit sa working permit dyan sa City Hall. Kung 50,000 ang taripa, pinakamababa Miss Nicole, kayang-kaya yung down payment, monthly amortization ng Toyota Fortuner. Halimbawa, magkano bang monthly amortization Mr. Cesar sa Toyota ng Fortuner? Ayon na sa ating bubit. Ayun nga pala, speaking of Toyota Alabang, ha? Ayan na. Pero lakay legit nyo na negosyo, as in may mga business permit, ganyan. Meron. Kaya nga sabi natin, oo. Ang laki-laki ng karatula, Ang liwaliwanag, Ang laki-laki ng karatula, pero ganun pala ang kalakalan sa loob, Miss Nicole. Ayon na sa ating bubit, ayan na. Bar sa loob, ayan, may private room, may sumasayaw, ayan. At yun na nga, may mga CCA na inilalabas. Kung ayaw mong lumabas, meron ding hotel sa itaas. Ayan. Ilang floor ba to? Abay, pwede ba bakit tinlaki ko ilang asan floor? ba yung litratong pinadala na aking bubit dyan, ha? Gabi kasi medyo mataas ba yun, lakay? Mataas. Ayan. Pero sa ibaba, yun na nga, ha? At ayon na sa ating bubit Miss Nicole, teka muna, pakibati rin daw ng happy birthday si Attorney Gibo Bautista ng Isabela. Ayan. Mula sa mga Snakies, sabi ni Kuyang Barney Hosana, ha? Ayan, magpapainom daw ng emperador at meron daw pinapaitan mamaya. Aba, talaga naman, ha? At ayon na sa ating bubit, Benedica Abaygar, Kuyang Jojo Atienza, ha? Ayan. Abay, ang sabi ni James Brillantes, good luck daw sa kanyang anak na kumuha ng bar exam ngayon. Ayan, si Juan Carlos Brillantes. Ayan, sige, ha. Sana lahat ng kumuha ng bar exam pumasa. Kuyang Boying kontribida. Ayan. Ay kuyang Boying. Ayan.
Happy birthday din kay Benedict Abaygar, Direktor ng National Press Club. At ayon sa ating bubit, Miss Nicole, o nga pala, pinapaod natin ang tayong pakiramay sa mga kaibigan po, kakilala, kamag-anak ni Dr. Juanita Lee ng Lourdes Hospital. Siya po ay sinundo na ni Lord at siya po ay nakaburol sa Funeraria Paz sa may Manila Memorial Park, Sucat, Parañaque. Siya po ay nakatandang kapatid ni Mr. Cesar Lee ng Toyota Alabang. Wala pang schedule kung kailan po ang libing. Lakay, meron palang update sa Estados Unidos dahil nagsisimula na pala yung presidential debate. Ni Trump tsaka ni Harris. VP Kamala Harris nag-shake hands sa umpisa ng US presidential debate. Ayan. Maganda ba ang hairdo ni Trump ngayon? Ayan. The usual, Lakay. Titinan din natin kung anong mangyayari dito. At teka muna, brethren, pinapaalam din po sa inyo na si Kuyang Arsenio C. ng Bataan Masonic Lads drop his working tools. Tayo nakiramay sa pamilya ni Kuyang Arsenio C. At siyempre sa pamilya ni Dr. Juanita Lee ng Lourdes Hospital. Good morning, Kuyang Josel Obersa at Kuyang Adrian Araneta. At ayon na sa ating buwit, kayo talaga, ha? Saan ba yung bar na yan? Sabi ko sa inyo, ready ba kayong gumastos ng kung wala kayong 50,000 pesos? Abay, hindi kayo pwede dyan. Ayan. Dahil ang isang labas ng CCA ay 50K, Miss Nicole. At ayon na sa ating bubit, alam niyo ba kung saan ito? Ayan, marami nang uhula kahapon, ha? Abay, ito nga, ayan, sinabi ko na, Makati, Mayor Abby Binay. Saan sa Makati? Ayan. Abay, magugulat ka, Miss Nicole. Ito ay malapit lamang sa headquarters ng pulisya. Ayan. Gano'n kalapit abay, yung malapit, Lakay? Pwede mong lakarin, Miss Nicole. Walking, distance lang. Ilang hakbang lang. Ayan. Andun ka na sa Makati Police Station. At ayon na sa ating bubit, ay talaga gusto nyo curious kayo, gusto nyo puntahan, ha? Naku, Lakay, baka alam na nila kasi sabi mo kanina, malaki yung karatula at maliwanag. Kung nandun ka sa vicinity. Ayan, nandun na. Ayan. Ayon na sa ating bubit, ito ay malapit sa Makati Police Station. At maganda ang ilaw pagkagabi. Ayan. At ito ay clue. Ayan. Nagsimba ka na ba? Hindi pa. Ayan. Ay, hindi pala. Hindi pa. Ano gusto mo sabihin, Lakay? Pwede ba ako magkasala? Hindi naman. Sabi naman nila, Miss Nicole, the truth will set you free. Happy birthday, Kuyang Von Michael Blase o Blaze. Binabati ng mga brethren sa TM Calola sa 136. Ito ay nasa dulo ng Ayala Avenue, Makati City, Miss Nicole. Malapit sa Makati Police Station. Di ba alam to ng mga nasa Makati Police, ha? Lakay, kung may nakikinig sa ating taga Makati at kabisado ang Makati, baka alam na nila. May mga humuhula na ba dyan? Ayan. Ayon sa ating bubit, ito ay ang malungkot dito sa higpit ni Mayor Abby Binay. Alam ba ni Mayor Abby Binay ito? Ayan. Baka mamaya pambira kayo, prosti pa din pala yan, ha? Ayan. May maganyang kalakaran na pinapirman nyo sa akin, ha? Binigyan ko ng business permit, ha? Abay, bar lang ang permit yan. Pagkatapos, meron palang ganyan. Ayan. Makati Business District, napakaganda ang pangalan Makati City. Tapos, makarinig ka ng ganyan na Miss Nicole. Nasa loob. Hindi katulad ng at least yung ibang lugar na alam na natin may mga ganyan, alam mo na, pero Makati Business District, meron palang ganyan, ha? Exclusive sa mga big time. Ayon na sa ating bubit, ang nasabing bar for the big boys, na sabi nga mas maganda pa sa mga Viva Max babes ang kanilang mga chiching.
Ayan, sige, bye-bye nyo na lamang. Ayan, punta kayo kung saan yung tumiti-katik-katik ng ilaw dyan. Pagkagabi, ayan, Kuyang June Melo, ha? Ayan, yung street na lang siguro Kuyang Boying Contribida, ha? Oo, Lakay. Street na lang, ayan. Sa bagay, pakigreet din ng happy birthday si Jody Buena at Justin Amihan ng Bayad Center. Nanonood sila sa Legazpi Albay. Ayan, sabi ni Goya Magno. Ay, Jody and Justin, good morning. Ito, Lakay, sabi ni Teresita Marasigan. Ano raw ang first name ng mother ni Sister L? Yolanda Apit po. Isasama ko po siya sa prayer. Ay, maraming salamat po. Yolanda Apit po. Na-confirm po. Ayan, parang bagyo po ng Tacloban yan. Bagyong Yolanda. Ayan, Yolanda Apit. Salamat po. Thank you very much. At siya po ay na-confine sa UST Hospital. Uy, minsan ikukwento niya ni Sister L Mission Nicole. Abay, iba rin yung mga doktor niyan sa UST, ha? Patay na, binuhay pa. Oh. Yes. Lupit, di ba? Patay na, binuhay pa, ha? Ayan, 30 minutes nang patay Miss Nicole, ha? Ayan. Ay, pagka pumasok si Sister, ipapakwento ko sa'yo, tumatay yung balahibo ko, eh. Ayan, ano nga, eh. Narinig mo rin yun? Oo. Ano parang ganun mahabigan na pagka, totoo pala yung pagka sinusundo ka na ni Lord, nakita ka ng liwanag at nakita ka ng kamag-anak mong sinusundo. Oo. Ganun pala yun, ha? Ayan, yun ang kwento nung patay na ng almost 30 minutes. Tapos nabuhay at siya. ikunento yung karanasan niya, Sister Nicole. Oo, talaga, Lakay. May ganun pala. Totoo pala talaga yung mga ganun. Yes, akala natin sa sine lang yan, sa comics lang yan, di ba? Pelikula lang. Oo, pelikula lang. Totoo pala yun. Ayan, anyway, ayon na sa ating bubit, ang nasabing bar for the big boys na pinupunta ng mga naka-Bugatti, naka-Ferrari, naka-Lamborghini, Porsche ay nasa Malugay Street, Makati City. Damdamin Bayan. Ayan, alam nyo na, ha? Ayan, bahala na kayo dyan kung Mayor Abby, ayan, pa-inspect mo yan, ha? Abay, hindi maganda sa pangalan ng Makati City na may mga ganito, ha? Ayan, di ba? Business district, napaka-decent ang pangalan, pagkatapos may mga ganyan pala. Anyway, report muna, Miss Nicole, kay... Ito, Lakay, kay... Sino ba? Si Giselle na lang muna. Ladies first, Ladies first, Edwin Duque. Delivery rider, online seller, dinukot ng 5 nagpakilalang pulis sa Cavite. Isa mga biktima patay habang sugatan ng isa pa. Allah, bakit? Delivery rider, pati ba naman delivery rider, pinatos? Alamin natin, report mula kay arrest number 15, Giselle Ricafort, please come in. Miss Giselle, Mayora. Yakay, patay yung isang delivery rider habang sugatan naman ng isang online seller na dinukot umano ng 5 nagpakilalang pulis sa barangay Maduya sa May Carmona, Cavite. Kinilala ng Carmona Municipal Police Station yung namatay na si John Mark Dusamonte, 24 anyos, isang delivery rider at nakatira sa Libertad sa Maynila. Habang yung sugatan ay isang 21 anyos na seller na si Marit Ashley Tila, residente naman ng Malibay, Pasay. Kinidnap umano yung 2 ng 5 kalalakihang sakay ng itim na Mitsubishi Montero habang sila'y nasa tapat lamang ng isang water district malapit sa Carmona Public Market alas 7:30 kagabi. Sabi ng Carmona Police, dinala yung mga biktima sa sitio Malipa, Barangay Malaking Pulo sa Tanawan, Batangas kung saan may nangyaring pamamaril. Sa pagresponde ng Tanawan Police, doon na nila naabutang patay itong delivery rider habang sugatan naman ng online seller pero wala na yung mga salarin. Tangay ng isa sa mga suspect yung sasakyan ng isa sa mga biktima na Toyota Wigo na may plakang ABT 2855. Nagsasagawa na ng backtracking operation ng CCTV footage yung mga otoridad para matukoy kung sino-sino yung mga tumakas na salarin at blanco pa rin sila hanggang ngayon kung ano yung motibo sa krimen. Ito si Giselle. Giselle, saan yan? Saan nangyari?
Ang pag-kidnap lakay simula sa may Carmona, Cavite, binitbit sila sa may Tanawan City sa may Batangas, Wow. kung saan merong nangyaring shooting incident. Ayan na. Sino nakabarilan ng mga pulis? Hindi lakay, wala na silang naabutang mga suspect doon. Hanggang ngayon lakay ay tinutukoy pa rin ng mga otoridad kung sino-sino itong 5 nagpakilalang pulis na ito na itinuturo dito sa pag-kidnap at pamamaril doon sa mga biktima. Hanggang ngayon ay iniimbestigahin pa rin lakay ng ating mga pulis kung anong kaugnayan. Meron bang relasyon itong 24 anyos at 21 anyos na biktima? Ano yung ginagawa nila doon sa lugar ng mangyari itong pagdukot sa kanila? Okay, nako, ayaw ni Mayora Dalia Loyola nito, ha? Si Congressman Roy Loyola, pagka ganyan dahil napaka-peaceful ang Carmona City, pagka may nangyaring krimen dyan, pinapatawag ni Kong Roy Loyola at Mayora Dalia Loyola yung police chief, ha? Ay nila ng mga may mga krimen nangyayari ng ganyan. Lakay at mga bata pa lakay 24 at 21 anyos lang itong mga biktima na hindi pa mga residente sa Carmona, mga dayo lang sila lakay, galing pa ang mga ito sa Pasay at sa Maynila. Wow, okay, sige, maraming salamat Giselle. Salamat lakay, balik sa inyo. Daming bayan. Dismissal niya si Kulot. Ibig sabihin, pwede pa mag-report. Ayan, si Edwin. Tawag mo si Edwin. Ito na, lakay. Kumpanya na naghahakot ng basura sa Malabon, inisyuhan ng LGU ng cease and desist order. Bakit? RH23, Edwin Duque. Edwin. Tama, Miss Nicole, Mayor Dayo. Sa ngayon ay umpisa na yung paghahakot ng mga basura mula sa mga nirentahang truck na basura ng Malabon LGUs para matugunan itong naporlan ng paghahakot ng mga basura ng mga nakatukang mga truck dahil sa mga paglamag. Ang pagkakapurnada ng paghahakot sa mga basura kamakailan ay makaraang mag-issue ang Malabon LGUs ng cease and desist order laban dito sa West Management Contractor dahil sa hindi maayos na paglipat ng mga basura sa mga barangay, lalo na sa Pangulo, Malabon, kung saan ay malaking epekto sa kalusugan ng mamamayan. Ay kay Mayor Jenny Sandoval kanina, kanilang inilabas ang cease and desist order laban sa MSMMC dahil sa mga reklamo pagdating sa maling pamamahala ng mga basura na nakolekta nito sa Malabon Transfer Station na siyang nagbibigay ng hindi magandang epekto, hindi lamang sa kapaligiran kundi maging sa kalusugan ng mga at pamumuhay ng mga taga-Malabenyo. Sinabi ng alcalde kanina na prioridad ang kalusugan ng bawat Malabenyo, kaya dapat anyang matiyak na malinis ang kapaligiran dahil ito ay para na rin sa kalikasan at kinabukasan. Anya, tamang pamamahala ng mga basura sa lungsod ang siya rin kailangan upang hindi lubhang maapektuhan din sa mga pagbaha, lalo na nitong panahon ng tag-ulan. Pinaliwanag naman ng CLD ang Malabon Transfer Station na may matatagpuan sa MSWMC compound sa naturang barangay ay pansamantalang lahanan o laanan ng mga nickel kyang o basura mula sa iba't ibang barangay para may segregate bago ito dalhin sa dump site. Base pala sa agreement na yun sa pagitan ng MSWMC at ng LGUs, dapat ng mga nickel na basura ay ilipat mula sa balit na dump truck patungo sa malaking dump truck at hindi dapat ilalagay ito sa lupa o sa kalsada. Samantala, nagsagawa na ngayon ang investigasyon ng Sendro, DNR, kaugnay dito sa mga reklamo, kaya habang inaantay na matugunan ng kumpanya na masunod at tutunin base sa kasunduan, ay pansamantalang nag-hire ng karagdagang truck para magamit lahat o mahakot lahat ng basura diretso sa dump site. Pahayag naman ito si Dr. Alexander Rossetti kanina rin, ang city administrator, maliban sa mga hakbang ng lungsod, ay ang tamang panatili ang kaayusan para sa kapakanan ng Malabenyo. Payo nito sa mga residente, ugaliin ang tamang pagtapon at sa pagkahiwa-iwalay ng mga basura at sundin ang schedule ng koleksyon nito upang hindi maging sanhi ng matinding pagbaha o makamit ang layunin na isang Malabenyo sa maaniwalas at malinis na maganda para sa lahat. Sa kanila ay inumpisa na itong bahagi ng Tinajeros, bahagi ng Pangulo, Dampalit, at iba pang lugar
habang isusunod na itong bahagi naman ng Tugato kung saan ay hindi na ako dahil nga doon sa paghahinto ng kanilang operasyon. Wala pa rin dito sa Malabon, dito kinagulat sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Ayan na, Miss Nicole, kaya daw mahaba ang report ni Edwin Duque kasi isang oras daw siya naka-standby. Sobra ka naman, 45 minutes lang naman wala naman isang oras ha? 59 minutes lang daw. Ikaw kasi Lodo King, sinasabi ko sa'yo, unahin mo na yung report sa Malacanang, Senado at Kongreso, ha? Ayan, ihuli mo yung mga police report, mga minor ha? Ayan, sermon ayan, online tuloy, na rin. alas 8 pa lang kasi, tinawag mo na si Edwin Duque, ayan, intro pa lang tayo ayan, naka-standby na kaagad ha. Sabi ko siya tawagan mo ulit ha. Ayan, anyway, at least si Basura Mayor Jeannie Sandoval ha, pakiayos po yan ha. Abay magkakasit yung mga kababayan natin diyan ha. Standby Edniel Parosa. Naku, baka may nangangamba daw, baka magkaroon ng hostage taking ulit sa PNP Custodial Center sa Krame. Yun nangyari kay Senator De Lima, di ba? Ay, oo. Hindi lang kayo inaabangan kung ano ngayon ang almusal ni Pastor Kibuloy sa kanyang day 8, 9, 10. Day 2. Day 4. Day 4 na ba? Ay, day tama, day. Kahapon, tinanong ko si Colonel... Day 3. Day 3 ba? Ayan, sabi ni Colonel Fajardo kahapon ang breakfast lahat ng mga preso dyan sa Krame ay itlog, kanin, at saka ano nga ba yung parang ulam nabasa nila? ko lang sabi mo may sinabi kang hotdog corned beef, ganyan. Hindi, ay, hindi ba? Meatloaf. Ayan, maling ba yun? Ano kaya ang breakfast ng silog, lakay. Corned beef, baka wala bang tuyo? Ayan. Tapsilog, longsilog. Standby Val Gonzales, standby Edniel Parosa. Oras, Miss Nicole. Ang oras, Your Honor, 9:40 ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality product. Oras, Miss Nicole. Ang oras lakay 9:47 ng umaga. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Advanced Cardiothoracic and Vascular Care Center Dr. Mariano M. Alimurong Center ng Makati Medical Center. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Alaxan FR. Sa maliit o malaking aray, Alaxan FR agad. Champion Supra Clean, champion sa linis, champion sa bango. 4.75 SRP na lang. Biogesic. Sa sakit ng ulo, mag-Biogesic agad. Ramdam ang alaga. Most doctor prescribed pa. Biogesic. Ingat. Champion Supra Clean, champion sa linis, champion sa bango. 4.75 SRP na lang. Right Med. Pag may check, that's the right one. The right one is Right Med. Hindi bawal mangarap ang mahirap, basta't maaabot ito sa malinis na paraan. Si Villar ay nangarap. Tatakbo bang senador talaga si Camille Villar? Oo, talaga lakay. Graduating na si Mami. Ayan, tatakbong mayor ng Las Piñas. Ayan, parang si Congressman very worshipful Byong Garing, mga brethren. Ayan, Kuya Atty. Amir Vladimir Putin Pilaes Momo. Ayan, abay, sabi ni Kong Byong Garing, tuloy ang laban. Ayan. Go, go, go. Kuya Byong Garing Noble, sir. Abay, tatakbong congressman pala ito ng Muntinlupa. Good morning kay, mga nanonood sa atin at nakikinig sa atin yung mga taga-congress. Congressman Miss Nicole, batiin natin, Si most worshipful Congressman Romeo Momo, kasama mga staff sina Ian, Jess, Laika at Angela, At kasama rin si Congressman Johnny Pimentel. Salamat po, happy listening Ganda po. umaga po. Ayan. At syempre, batiin mo natin ng happy birthday din para sa mga nakilala kay Ateng Brenda D. Ayan, birthday po niya kahapon. Ayan, binabati ni Kuyang Attorney Orly D at
Johan D. Damdamin Bayan. Ayun nga pala, dahil po sa pagkamatay po ng kapatid ni Mr. Cecily ng Toyota Alabang, ang chairman ng Toyota Alabang, dahil sa pagyaw po ni Dr. Juanita Lee, ayan, doktora po sa Lourdes Hospital, yung kanilang celebration ng 35th anniversary supposed to be sa Sabado, Miss Nicole, ay ipinagpaliban sa September 28. Ayan. So, congratulations sa mga taga-Toyota Alabang sa kanilang 35th anniversary. Pero sila po ay nagdulog sa ngayon dahil sa pagyaw ni Doktora Juanita Lee. Damdamin Bayan. Good morning, Attorney Rolieto Arce. Binabati ng advance happy birthday si Justin June Lagilias ng Court of Appeals. Kumusta itong si Justice June Lagilias, Attorney Rolly Arce? Ayan, tagal lang din nagpaparamdam ito, ha? Ayan, nagpaparamdam lang ito pagka nagpapabati. Alamin mo tayo, report mula kay Edniel para sa ang latest sa Campo Crame, Miss Nicole. Ito, PNP kumpiyansang hindi mauulit ang hostage taking kay De Lima sa mga nakapiit na high-profile personalities sa custodial center. Balita mo yan, RH52, Edniel Parosa. Edniel. Lakay at Sister Nicole, nakalatag ang mga adjustment sa seguridad ng Philippine National Police Custodial Center para sa dalawang high-profile personalities na bagong kosa dito sa loob. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, hindi na mauulit pang nangyaring hostage taking kay former Senator Leila De Lima nang siya'y mapiit sa Campo Crame noong 2022. Naglagay na kasi ng barikada ang PNP sa pwestong pinagpapaarawan ng mga nasa detensyon. Maliban din sa nakadeploy na tauhan na may mga nakatao umano sa watchtowers ng Custodial Center 24 oras. Nabatid na maliban kina dating Bambam Tarlac Mayor Alice Go at Pastor Apollo Kibuloy, may ilan pang mga nakadetain sa nabanggit na pasilidad sa PNP headquarters dahil na lamang ng mga Abu Sayyaf. Matatandaang miyembro ng Abu Sayyaf ang lumusob noon sa pwesto ni De Lima sa kasagsagan ng sunning period o yung panahon ng pagpapaaraw na ngayon nakatakda tuwing alas 8 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga. Sa mga oras na ito, papasok daw ulit si Colonel Fajardo sa loob ng detention facility para alamin yung sitwasyon, kalagayan ng mga ating mga bilanggo, kabilang na siyempre yung kanilang inalmusal. Dahil so far, si Police Colonel Fajardo pa lamang din talaga ang authorized na pumasok at magbigay ng update dito sa media kaugnay ng kanilang sitwasyon sa loob. Edniel. Edniel Parrosa. Edniel, ayan, doon ba sa kay Pastor Kibuloy, tuloy ba ang doon? Wala ba siyang remote na misa doon? Prayer. Oo, yung dahil total siya ang siya ang leader ng POJC. Walang nababanggit na ganyan lakay ang PNP. Pero ang alam lang natin na update diyan. Actually mamaya lalabas si Colonel Fajardo, itatanong natin yan. Pero so far ang update natin ngayon ay medyo nanibago daw talaga yung pastor sa loob at nag-adjust siya ng ilang araw at kahapon maayos na ulit yung kanyang kalagayan. May kutsyon ba yung yung higaan nila diyan? Baka mamaya plywood lang yan. Banig. Banig. Mukha naman lakay kasi ang termino ikama Kama. Pero makikita mo lakay yung video nung detention cell. Meron pala. May mga double decker May double decker pero hindi sila magkakasama sa loob. Pagkakahiwalay din sila ng kwarto. Tapos yung mismo kwarto, may CR sa loob pero yung ceiling niya, yung isa lang kumbaga walang takip. Walang takip yung banyo. Kaya kapag dumumi doon ang isang detainee, yun na. Amoy. Tatagos. Sa kanyang higaan. Ayan. Oo nga. Pero nakita ko yung kama, Edniel, parang manipis lang Parang baka half inch lang yan. Siyempre, ilang bang preso ang na dyan? Ano yung parang sa mga yung mga transient house, mga ganyan. Di pa pwede mag-donate ang yung gumagawa ng sikat ng kutsyon, Eurotex. Ayan. So hindi rin malinaw lakay kung kung pwede bang magpaabot ng kung anong bagay ron sa loob, pero ang bawal is gadgets. Yung mga libro pinapayagan Edniel, si Pastor ba hindi nanghingi ng libro? Alamin din natin, pero ang binabanggit ni Colonel Fajardo kahapon, yung ilang niyang kasama doon, di ba 4 sila? 5 sila bale. So may 4 na kapwa akusado. Yung iba ata nagbabasa ng libro.
Ayan. Binabanggit. May isang request daw si Alice Goo na libro eh. Ayan, bukod sa purpose driven, ayan, How to Fight Boredom. Ayan. Siyempre, mahirap dyan. Biro, maghapon, mag-isa ka dun sa selda. Tapos... kahit may visiting hours pala, nabatid na wala pang bumibisita pala kay Mayor Alice Go. Ha? Wala pa? Legal counsel. Wala kayo simula last week. Allah. Pero last week, ang bisita niya lang ay legal team niya. Pero may dumadalaw sa ibang preso, dumadalaw kay Pastor, kay Miss Canada, sino yung tatlong kasama niya? Oo. Alamin natin yan lakay mamaya. Pero yung pinakahuling update kahapon, yun nga, pagdating kay Mayor Go, wala pa kahit family members. Pero yun nga, araw-araw mayroong visitation hours na na pwede yung immediate family. Ayan na. Pati tuloy si Justice Romy Barsa, nag-aalala kay Alice Goo, baka mamaya masira ang beauty niyan. Di i-request natin doon sa Kuyang Amantosino, ha? Kuyang Bricks Quijada, ha? I-request natin kay Kuyang yung kanyang kumpadre, si Kuyang Martin Boy Oseta na dalawin naman ang kanyang kumaring si Alice. Ayan. Okay, si Mayor. Baka pwedeng dumalo si Mayor Dong Kalugay. Kung sa'yo may friend mo. Magdala na. Bawal. Bawal? Hindi, immediate family members lang. Ganun ba? Sabihin ko sana, Edgel, ikaw na lang muna. Ang problema dyan, Lakay, hindi pa nga tukoy yung tunay na personalidad. Identity ni Mayor Go, kaya kung sino man yung tunay na family members niya, baka iwasan din talagang magpunta rito. Hindi, baka pwedeng dumalo din si Deo Guo. Ayan. Si Deo Guo. Deo Guo. Alexander Guo. Akala ko si Mayora Giselle Ricafort. Ganun ba? O nga, bilang doppelganger. O nga pala, sino nga pala yung kadouble niya? Yung galit na galit si Director Jimmy Santiago, ha? Galit na galit dun sa yung pala ang kanilang sinundan, rabbit. Ayan, yung rabbit sa Intel, ang tawag dyan ay sinusundan yung connection ng puno. Ayan, mga ganon. Sino yung kadouble ni Mayor Alice Goo? Wala akong pangalan, Lakay, pero inamin niya inamin ni Mayor Go na meron siyang staff talaga. Staff niya talaga yun. Yung pumarap doon sa nagpanotaryo. Inamin niya sa kanya rin mismo nang galing na staff niya yung gayon. Okay, sige. Okay. So alam mo kung anong breakfast nila ngayon at kumusta ang sitwasyon? Hindi ba nalungkot si Mayor Alice Go tsaka si Pastor, si Pastor siguro, ha? Nagkikita ba sila, Edniel, pag di ba sabi mo may schedule ng oras na lumalabas sila, di ba? Yung mapapa-araw ganyan. Di ba sila nagpapang-abot sa labas? Hindi, kasi unang-una, hiwala yung babae sa lalaki, yung area nila. Pangalawa, dahil nga doon sa nangyari kay former Senator De Lima, yung sunning period na 1 hour kada umaga, meron ng bakod, meron ng hangganan, kaya lang pwedeng malakaran. Para hindi na magsakalan itong kasi naalala ko, sabi na aking bubid dyan, nandyan si Senator Bong tsaka si Jinggoy. Pagkatapos yung likod nila, si Senator Laila De Lima, binabato yung taba! May ganun pala. Kaya inilipat ng selda ang Senator Laila De Lima nung magkakasama sila dyan, ha? Anyway, napagkukwentuhan lang. Okay, maraming salamat, Edgel. Magbigay ka ng update mamaya mula sa Krame. Bago magtanghali, alas 12 ng tanghali ay for sure lalabas na si Colonel Fajardo at alamin natin yung kanyang update mula doon sa loob ng PNP Custodial Center. Live pa rin dito sa Campo Crame. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Ihabol natin ang report mula kay Boy Gonzales. Isang cargo vessel na siraan ng makina malapit sa mga corals ng Apo Reef sa Sablayan, Occidental, Mindoro. Ibalita mo yan, RH29, Boy Gonzales. Boy. Nahila na ng BRP Cobra ng Philippine Coast Guard ang isang cargo vessel na nasiraan ng makina malapit sa corals ng Apo Reef sa Sablayan, Occidental, Mindoro. Nakatanggap ng tawag ang PCG mula sa kapitan ng MV Meridian Queen na nakaranas ng mechanical trouble habang ito'y nasa karagatan ng Sablayan.
Sa initial na investigasyon ng PCG galing ng North Harbor sa Maynila, ang naturang barko patungo sana ng Puerto Princesa City sa Palawan. Ngunit habang nasa gitna ng laot ay hindi na gumana ang controllable pitch propeller na nawala ng control sa barko para ito ay anurin sa bahagi ng Apo Reef. Sa ngayon ay nasa ligtas ng lugar ang barko pati na rin ang 23 tripulante nito. Ito si Boy Gonzales para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Boy Gonzales. Report mula kay Valentino. Ito na, Lakay, quick response team ng DSWD nakatutok sa isinasagawang preemptive evacuation sa paligid ng Bulkang Kanlaon sa Negros Oriental. Balita mo yan, RH5, Val Gonzales. Val? Nicole at Mayor, handa ng mga tauhan ng Department of Social Welfare and Development Field Office 7 sa Central Visayas para asistihan ang mga residenteng inililikas dahil sa pag-aalboroto ng Bulkang Kanlaon. Sa latest report ni DSWD Central Visayas Regional Director Shalane Marie Lucero kay Secretary Rex Gatchalian, aabot na sa 88 pamilya na mayroong 248 individual ang naililikas mula kagabi sa 3 public school sa Canlaon City. Naka-alerto at nakikipag-ugnayan na ngayon ang DSWD sa opisina ng local government units para sa disaster response at augmentation ng mga relief assistance. Dahil dito itiniyak ni Secretary Gatchalian na mayroong sapat na relief assistance ang DSWD para sa mga evacuees. Sa uling ulat na inilabas ng Peoples ngayong umaga, 337 mga volcanic earthquake ang naitala sa nakalipas na magdamag, kaya't nagpapatupad ngayon ng mandatory evacuation sa mga residenteng nakatira sa loob ng 4-kilometer permanent danger zone. Babala ng Peoples, may mga indikasyong ipinapakita na maaring mangyari ang biglaang pagputok ng steam o phreatic explosion ang Bulkang Kanlaon. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales. Hindi natin na-interview si Director Bacolcol. Your business is our business. Good morning, DOTR Secretary Jimmy Bautista. Kumusta po kayo, Secretary? Ha? Ayan, may mga airlines na nagre-reklamo, ha? Abay, ayaw to ni Don RSA, ha? Ramon San Miguel Corporation, ha? Kasi yung mga terminal dyan sa airport pala, Miss Nicole, ha? Abay, di ba may designated ng terminal ang mga malalaking airline company? Katulad ng PAL, dyan sa Terminal 1, di ba? Ayan, pero sandali lamang, ha? May flash report si Sherwin. Flash report. Flash report. 85 million pesos na halaga ng frozen pork nasabat ng Bureau of Customs. Ba? Masisipang mataon ni Apo Commissioner Bienvenido Rubio. Sherwin Alfaro, please come in. Sherwin. Yes, Lakay, nasabat nga ng mga tao ng Bureau of Customs sa isang sigawang enforcement operation sa isang warehouse dito sa Parañaque City ang nasa 85 milyong pisong halaga ng mga karne na illegal na ipasok sa bansa at may mga foreign markings. So, itong operasyon ay sinagawa sa pamagitan ng issuance ng letter of authority ng Bureau of Customs sa kolaborasyon ng Customs Intelligence and Investigation Service ng Manila International Container Port, ng Enforcement and Security Service ng MICP, ng Philippine Coast Guard, Task Force, Aduana, at ang Department of Agriculture, Inspectorate and Enforcement Unit nang ipresenta sa mga warehouse representative itong LOA ng Bureau of Customs. Dito na tumambad sa mga inspektor itong malaking bulto ng mga frozen na mga karne, kagaya ng karne ng duck, ng chicken, manok at ng ito pinakamarami yung bulto ng karne ng baboy kung saan mahigpit niya yung patakaran ngayon ng pamahalaan sa pagpapasok ng mga karne, lalo na ng mga posibleng kontaminado ng ng African swine fever, Lakay. At itong mga karton at pinaglalagyan itong mga karne ay may mga marking na may mga sulat ng mga Chinese at iba pa may mga foreign languages na hindi pamilyar
sa Bureau of Customs. Sa kabuuan natin ang nasa 85 milyong piso itong halaga ng mga nakumpiska na mga karne. At sa kasalukuyan ay nakapadlock ngayon at isa sa ilalim ng Bureau of Customs examiners sa inventaryo sa pamagitan na rin ng CIIS at ng ESS service ng Bureau of Customs para nga matiyak na hindi maipupuslit palabas ng warehouse itong mga nakumpiskobre na karne na illegal na at posibleng inismagel papasok na sinubukang ibenta sa merkado. Subalit hanggang ngayon nakahold ito nga sa mga warehouse na ito sa isang area dito sa Parañaque City. RH6 Sherwin Bat Alfaro DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin Alfaro. Samantala, good morning, Kuyang June Melo, at muli pinapaabot ang kanyang pakiramay sa pamilya ni Kuyang Arsenio C. ng Bataan Masonic Lodge at Order of the Secret Monitor. Ayan, our condolences. At binabata din si Bess Zamora at Benedict Abaygar. Mr. Michael is my guy. Magkano ang palitan ng dolar ngayon? Narito muna ang report mula kay Miss Nicole Lopez. Kaugnay po sa designation ng mga terminal ng iba't ibang malalaking airlines. May nagre-reklamo ba, Miss Nicole? Nanawagan lang naman sila, Lakay. Ang mga airlines na magkaroon ng maayos na transition sa NAIA terminal reassignments para sa NAIA rehabilitation. Anong report mo? Narito na ang aking ulat. Nanawagan ang mga airlines sa gobyerno at sa San Miguel Corporation na sana'y maging maayos ang transition para sa terminal reassignments sa Ninoy Aquino International Airport kasunod ng nalalapit na umpisa ng NAIA rehabilitation. Sa isang pahayag, sinabi ng Cebu Pacific at Philippine Airlines na kailangan ng sapat na panahon upang maging maayos ang transition period sa bago nilang assigned terminals. Ayon sa SEBPAC, ito'y upang hindi gaanong maabala ang mga pasahero at mabigyan sila ng panahon na makapaghanda. Ibinahagi ng budget carrier na ang paglilipat nga raw ng kanilang flights mula sa Terminal 1 sa Terminal 4 sa Changi Airport sa Singapore ay inabot ng 1 taon. Idinagdag pa ng Cebu Pacific, critical ang bare months lalo na't magpapasko kung saan abalang-abala ang mga airlines. Para naman sa AirAsia, kailangan ng masusing pag-aaral, pagpaplano, pagkonsidera sa environmental factors at iba pa bago sana magkaroon ng terminal reassignments. Gayon din na naging pahayag ng Philippine Airlines at idinagdag na kailangang tingnan ang pros and cons ng paglilipat ng lahat sa iba't ibang terminal. Batay sa napaulat na terminal reassignment ng New NAIA Infrastructure Corporation, ilalaan ang Terminal 1 para lang sa Philippine Airlines, Terminal 2 para sa domestic flights, Terminal 3 para sa lahat ng foreign airlines kabilang ang Cebu Pacific at AirAsia, habang ang Terminal 4 na may sa domestic flights ng AirAsia. Una rito sinabi ng NNIC na anumang mga pagbabago kabilang na ang terminal reassignments ay ipatutupad paunti-unti. Sa ngayon, wala pa namang petsa kung kailan ipatutupad ang terminal reassignments sa mga airlines, pero ang umpisa ng rehabilitasyon sa NAIA ng San Miguel Corporation ay magsisimula sa Sabado, September 14. Samantala, lumakas ang palitan ng piso kontra dolyar sa halagang 56 pesos and 38 centavos kada US dollar, habang naitala sa $69.19 ang halaga ng kada bariles ng Brent crude sa pandaigdigang merkado. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Nicole Lopez Puyawan para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Nicole. Dapat ko sabihin si bossing RSA, Ramon San Miguel Ang. Ayan. At saka Secretary Bautista. Lakay kasi dun sa mga initial na ulat, ang Terminal 3 nandun lahat ng foreign airlines. Ilan ba ang umalapag na aeroplano dito na foreign airlines? Ang gulo-gulo dun sa Terminal 3. Ayan. Puro pal ang may tampuhan na hindi ba fair ang terminal assignment. Tsaka para malinaw, Lakay, kung tsaka wala pa kasing petsa kung kailan to magiging effective. Ayan.
problema ni Secretary Jim Bautista yan at saka Don Ramon Ang. At good morning Mr. Richard C. ng Regal International Isnaca Food Corporation. At sabi ni Cesar Bautista, abalakay yung sinasabi mong bar for the big boys. Sabi mo malapit lamang sa Makati Police Station. Sabi niya, abay meron din malapit na fire station dyan. Oo nga pala, ano ha? alam mo Cesar Bautista, mukhang galing ka na dyan ha? Ayan. Talagang bar for the big boys, Miss Nicole, dahil di mo ba narinig yung report natin kahapon? Abay yung isang customer doon, natipuhan yung receptionist na hindi naman lumalabas. Walang kinalaman. Inalok ng kalahating milyon. Bumigay! Isang zero. Yes, kalahating milyon na Miss Nicole ang offer nung yayamaning customer. Bumigay si Miss Receptionist. At yan ang kaba natin palatuntunan ng damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. At sa ngalan po ni Sister Elle, ito naman po si Nicole Lopez. Operasyon Tulong susunod na. Wonder Woman, Miss May Binauhan o nga pala Get Well Soon. Kay Ma'am Yolanda Apit, ang buting ina ni Sister Elaine Apit. Operasyon Tulong susunod na. Miss May Binauhan. Bye-bye. Christmas. Yes, it's finally